Basta nga may baysanan din sa Batangas, ay asahan mo na laging may kalamay diyan. Lagi yung magkakasama ang suman, tamalis at kalamay. Kumbaga yan ang ibebentay sa unang hanap buhay ng kinasalan. Diniho sa amin sa Batangas tinuturing na unang hanap buhay ng mag-asawa yung sabugan Yun gang nagbibigay ng pera ang mga ninong, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, tapos ang kapalit suman, tamalis at saka kalamay. Ay siya, di rin na nga ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa rin kalamay. Ay di sa una nga kailangan din diyan na malagkit. Yung malagkit ipapagiling muna bago mamasa-masahin. May ilang hango din ang gagawin kalamay din Ay di rin na nga nung napagiling na ang malagkit di rin hitsura. Yan ibabayuutin ng papagarnay. Pagka nga garning kalamay ang ginagawa dapat nga yung mga lalaki din ang mga babae doon nala sa suman at tamalays. Kita nyo naman dapat pala rin binabayuot ng maigi. Pagkatapos ng mabayuot di rin gagawin. Ari paghihiwa-hiwalayin sa maliliit na partay tapos bibilogin ng papagarnay. Sa mga puntong ari marami nang nagbibilog ng matapos agad aray. At habang nagbibilog nga ng malagkit di nagtutunaw na din ng asukal na pula. Yan na may halu-haluin lang hanggang sa matunaw nga. Sa mga oras na rin natunaw na yung asukal tapos nalagyan na din na rin ng gata. Ari na may haluin lang ng haluin hanggang kumulo. Sa pagluluto nga ng garing kalamay kailangan mo din ng lakas at talagang ari dapat alaga ng halo sa simula hanggang matapos. Sa mga puntong ari naman ilalahok na din sa damakmak na asukal na pula. Hindi ko nga lang alam kung may ilang kilong asukal pero basta yung madamay. Kita nyo naman lumagay na ng lumagay ng asukal. Hindi pa yan tapos marami pa ilalagay na asukal diyan. At pag nailagay na nga lahat ng asukal yan itutuloy lang sa paghahalo hanggang sa magbago na ng kulay hanggang sa umitim. Sa mga oras na rin natunaw na nga mga asukal na pinaglalagay umitim na tapos nilagyan na din ng kondensada isang lata. Pagkatapos niyan di tuloy lang ang halo. At pag nagbula ka na di ilalagay na malagkay. Di ari na nga makikita nyo nagbubula ka na. Sinimula na nga lagyan ng malagkay. Lahat ng mga binilog na malagkay ilalagay na diyan. Makikita nyo naman kanya-kanya ng hulog na malagkay. At pag nailagay na lahat ng malagkay di tuloy lang ang halaw hanggang magsama yung mga bilog-bilog na malagkay at maging kalamay. Sa garing ang paggagawa ng kalamay hindi maaaring isa lang ang maghahalaw. Dapat may kapalitan din. Ay sinasabi ko sa iyo pag mag-isa ka lang naghahalo na naghahalo din ay siguradong lantutay ka pagkatapos. Kapag nga nagluluto ng kalamay mahalagang kinokontrol mo din ng apoy. Kaya minsan binabawasan ng gataw pagka medyo malakas ng apoy. Makikita nyo naman dalawa na naghahalo din sa kalamay naray. Medyo dahan-dahan pa yung paghahalong iyan pero mamaya pag yung naglagkitan ay makikita ninyo kailangan din ng puwersa. Pero sadyang matagal-tagal ding haluan na rin mga garni kahit madahan nakakangalay dahil. Sa mga puntong ari makikita nyo naman na buo-buo pa rin yung malagkait kaya maalwan-alwan pa rin haluan. Sa pagluluto nga na rin kalamay ari parang tinitikman din kung ayos bagang lasa. Di sasandok ng kaunti doon tapos ilalagay sa plato tapos titikman ng mga reo. Kita nyo naman pagkatapos ng matikman at makapangain ng patabol di tuloy pa rin ang halaw. At sa mga puntong ari parang medyo nagsasama-sama ng malagkait. Bukod nga sa mga maghahalo may mga gusto rin tumikin daw din di ari sumando pa ng isa. Marami palang nag-aabang din ng mga bata. Hindi yan tuwan-tuwa. Yan gay mga bata tikmay sabihin nyo kung matamais. At makikita nyo naman pinagtatluhan na nga rin sa paghahalaw. Nang mapabilis nga agad rin maluto nang magsama-sama agad rin malagkait ay kainaman nga palang hirap magawa ng garing kalamay. Habang busy din yung mga rin sa paghahalo ay ating kamustahin muna mga taga-tikay. Di ari nga ayos na ayos ang mga batang areo. Kasarap ng kain. Okay? Lamaw. Sa mga puntong ari nga ay nagmumukhang kalamay na rin hinahalong are. Kita nyo naman. Umitim na nagsama-sama na yung malagkait. Yan nga itutuloy lang ang paghahalo hanggang sa mawala na yung mga buo-buong malagkait, yung mga puti-puting iyan. At kapag nga garni naglalagkita na rin kalamay na rin, dapat talaga may kapartner sa paghahalaw. Kita nyo naman yung ganyang nagsasalpukan niya. Pag nga garni paluto ng kalamay, hindi tinatanggal na yung mga gatong. Yung mga baga na lang nagpapainit-init baka masunog. Makikita nyo naman din hindi basta-basta rin nahalo. Kailangan ng pursa din Pag maghahalo din nga kayo ng garning kalamay, di konting ingat lang at baka may matapon naman ng tulyasay, sayang. Sisiguraduhin yung timbang ang inyong tungkaw. Sa mga puntong ari malapit-lapit na, kita nyo naman mukhang kalamay na talaga. Bali ari unang hango pa lang ng kalamay, ang gagawin yata din 2 o 3 hango. Aring kalamay napakahirap gawin pero hindi na talaga rin mawawala sa tradisyon ng Batangas. Basta may baysanan sa Batangas ay sigurado na may suman, tamales at kalamay. Bali okay na nga rin kalamay na rin, luto na rin. Ari hahanguin na, nilagyan na din na rin ng konting margarin. Makikita nyo naman nilagyan din ng margarin yung planggana para hindi masyadong tumikay. At dahil napakalakit nga ng kalamay, kailangan di pagtulong-tulungan pagsasalin na rin. Kita nyo naman, tuktukundok daw. Kapag magsasalin nga kayo, sisiguraduhin yung sasaidin yung nasa tulyasay. Kita nyo naman pagkakadami pa. Pagkatapos ngang ilagay sa planggana, yan ipalalamig-lamigin laang. Tapos ilalagay na din sa mga maliliit na plastic. Tapos ibabalot na yan sa jaryaw kasama ng tamalis at suman. Garni ang magiging itsura niyan. Kalamay. Siya, hanggang dito na lang ha. Okay, bye-bye.